sa dihang ang tao gigama uban sa dagway sa Dios, therefore ang tao pod is immortal. God naghimo sa tao nga immortal, meaning nga dili siya mamatay. No, sugod pag sa sinugdan ang taong ta dili siya mamatay. No? Usa na sa mga karakter nga nadawat sa tao sa diha nga gihimo siya. Ang tao immortal, dili mamatay. Ang tao balaan, ang tao kahibalo mahigugma, kahibalo maluoy, ug ang tao obedient siya. Mogi na ang iyang kinaiya sa sinugdanan. No? Ang tao balaan, dili siya mamatay, unya makahibalo sa mohigugma, tungod kay mo may kanay usa sa mga karakter sa Ginoo, and then maluluyon siya ug maunungon, faithful. Apan unsa may nahitabo? No? Sa diha ang tao gigama uban sa imahe sa Dios, nya mao na nga mga kinaiya nga nadawat sa tao. Ang imahe sa Dios or the character of God nga naa sa tao naguba. No? Nawasa. Sa unsa nga pamaagi in Genesis chapter 3 verse 6, sa diha nga ni disobey sila sa sugos Ginoo. Ingon ang Ginoo sa Genesis chapter 3 verse 6, ingon diha nga nakasala na sila diha sa unsay gihimo nila. Gina ng Ginoo sa verse 3 diha nga ayaw mo pagkaon, no, kanang kahoy nga naas taliwala nga naman. Kay kung mukaon ka mo ni ana og muhikap ni ana, mamatay ka mo. No? Mamatay ka mo. So, nahitabo ang pagkamatay sa tao sa diha nga mi-disobey sila. No? Sa diha nga ni-disobey ang tao sa sugo sa Dios, kay nga naman katong kahoy diha nga naghatag og kaalam, ingon sa Biblia nga kung mukaon ka mo niini, mamatay gyud ka mo. Ang katong punuan dito dunay gahom nga mohatag og kamatayon. Sa diha nga ni disobey sila, ang tao karon namatay. Now, mangutana ka, unsa may nauna, pulong sala or ang pulong kamatayon? Ato kunong una-unaon, unsa may nauna, ang pulong sala or ang pulong kamatayon? Biblically, ang tubag niya na Genesis chapter 3 verse 3, ang nauna, kamatayon. Nganuman, sa diha ang Dios mingon siya ayaw kag kumaon niya anang bunga sa kahoy o dili nimo na paghikapon. Nganuman, ingon siya aron ko no, usa gingon mo diha kay makasala ka mo. Mo bay gingon dili, ingon sa samtang mukaon mo niya na or bisag ganig muhikap mo, ingon diha mamatay ka mo. Therefore, ang nauna is pulong kamatayon, no? Dili pulong sala, no? Nauna ang pulong kamatayon sa sala. So sa diha nga ang tao ni disobey, unsay nahitabo? Namatay sila. So, namatay ang tao. Og mounay hinungdan ngano nga dunay paglukat kay namatay man. No, sa diha nga ang tao namatay, ang pagkabalaan sa tao na open. Kung tan-awon nimo verse 7, sa diyang ang tao wala untay dautan nga mga imahe ni sulod na karon nga naman nabungkag naman ang pagkabalaan sa tao sa diyang nga ni disobey siya. Na open ang iyang nahuna, ingon sila, uy, verse 7 sa Genesis chapter 3, hubo man dayta. Pero sa wala pa ma-open ang ilang unahuna, wa sila kakita niya ng mga bahina, mga negative thoughts. Pero sa diya nga na-open ang ilang unahuna, ingon sila, uy, hubo man dayta. So magkuha tag ka ng dahon nga atong itabon. Unya unsay nahitabo? Kay naguba man ang imahe sa Dios, no? Ang tao karon nga gigama sa Dios nga kahibalo magugma. Tanawa ang unang anak nila nga si Cain gipatay niya sa Abel. Kay naguba naman ang karakter nga gihatag sa Dios sa tao. Nganuman because of their disobedience. Unya ang tao nga faithful kaayos Ginoo kaniadto sa unang gigama niya, ang tao karon nahilayo og mitago na sa Dios. Matod pa sa bersikulo 10. Gipangita sa Dios si Adan, ingon siya, Adan, hain ka na. Ingon sa Ginoo, di ako diri. Uhain man ka, nagtago ko. Ngano man, hubo ko. No, kinsa may nag-ingon nimo? No, mikaon ka ba di ay sa kahoy? Ingon siya, ang babae magoy gahatag. So kung tan-awon nimo ang senaryo diya mga kaigsunan, ang tao karon nahilayo sa Dios. No? Ngano man, tungod kay physically diha pa nga actual sin nila, wa pa gyud sila mamatay. Pero bisag midagan pa og pila ka tuig, nidagan pag daghang mga tuig siya dan namatay gyud siya. Ngano man, mogo to ang gahom sa kahoy nga dunay gahom siya aron paghatag og kamatayon. So